Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, nakarating na nga sa kanilang bagong tirahan ang mga Montenegro, ngunit hindi pa din papalagay si Ramon at agad na inutusan si Severino na bigyan siya ng malinaw na kuha ng CCTV sa lalaking tumangay kay Mokang. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana dahil kahit isa man nakuha ng CCTV ay wala ngang malinaw na kuha upang makita sana ni Ramon ang lalaking tumangay kay Monique na wala ngang iba kundi ang kanyang tunay na anak na si Tanggol. Napaisip nga si Ramon at sinabi niya sa kanyang sarili na para bang nagkita na sila noon ng lalaking tumangay kay Monique. Sinabi din ni Ramon na sa oras na magkita niya ang lalaking tumangay dito ay sisiguraduhin niya ang pagbabayarin niya ito sa ginawa nito sa kanya. Sa kabilang banda, nabigla nga sina Olga at Don Julio sa ginawa ni Ramon dahil sa galit nito ay nagawa niyang pagbabarilin ang kanyang mga tauhan at tinanong niya nga ang mga ito kung sino sa kanila ang nakabaril sa asawa niya. Ngunit wala ngang sumagot kahit isa kaya naman nagpaulan si Ramon ng balas sa mga ito. Wala ngang kaalam-alam si Ramon na ang karidor niyang kapatid ang may kagagawang kung bakit namatay si Mokang. Habang si David naman ay nangangatog na sa takot dahil sa nakita niya kung paano magalit nga itong si Ramon. Batid kasi niya na kapag nakita na ni Ramon si Tanggol ay malalaman na nga nito ang ginawa nilang katarantaduhan ni Olga at alam din niya na hindi magdadalawang isip si Ramon na siya ay patayin. Kaya naman habang siya ay nasa bagong mansyon ng mga Montenegro, isinamantala niya na ang pagkakataon para makakuha ng pera. Nang sa gayon umanon magkabukuhan man ay nakakulimbat na siya ng malaking halaga ng pera. Tiwala nga si David na hindi mapapansin ang ginawa niyang pagbawas sa pera ng mga Montenegro. Ang hindi alam ni David na pagdating sa pera ay hindi maiisahan ang mga Montenegro dahil agad na napansin ni Don Julio na mukhang nabawasan ang pera na ipinatago nito kay Olga. Wala ang ibang inisip si Olga na pwedeng kumuha sa pera na kanyang itinago kundi si David dahil alam niyang ang gahaman ito sa pera. Samantala nakabalik na nga ng presinto sina Rigor at Mando mula sa kanilang pag-iimbestiga kay Tanggol. Dito nga ay sinabi ni Rigor kay Colonel Suarez ang lahat ng kanyang pagdududa kay Chef Espinas. Ayon sa kanya, si Espinas umano ang bumaril sa kanila nung nakaraan nilang engkwentro at nagbanggit ng pangalang Tanggol. Dagdag pa ni Rigor na may hindi magandang nangyayari sa ilalim ng pamamalakad ni Espinas. Ngunit inalamahan naman ito ni Colonel Suarez at sinabi niyang kilalang kilala niya umano si Espinas at isa itong matuwid na alagad ng batas. Iginiit pa ni Colonel Suarez kay Rigor na itigil na ang ginagawang pag-iimbestiga dahil nakita naman umano ni Rigor si Tanggol na nasa loob na ng bilangguan. Dalingid sa kaalaman ni Rigor ay bago pa lang sila dumating ng presinto ay naitawag na ni Espinas kay Colonel Suarez ang lahat at sinabihin na napatigilin na si Rigor sa ginagawa nitong pakikialam. Habang si Tanggol naman ay hindi pa din nga makausap ng matino dahil sa pinagdadaanan nito patungkol sa pagkamatay ni Mokang. Dito nga ay unti-unting nilamon ng galit si Tanggol dahil wala siyang ibang gustong gawin kundi ipagiganti ang pagkamatay ni Mokang. Kaya naman handa siyang gawin ang lahat masama man ang ipapagawa sa kanya ni Espinas. Agad niyang tatanggapin ito para lang makakuha muli siya ng pagkakataong makalabas-masok sa loob ng kulungan nang sa gayon ito ang gagamitin niya upang balikan ang asawa ni Mokang dahil batid niyang ito ang nakabaril kay Mokang at nakapatay. Ngunit ano kayang gagawin ni Tanggol sa oras na malaman niyang ang taong napangasawa ni Mokang na pinaghihinalaan niya nakapatay dito ay ang kanyang tunay na ama? Kaya namang kapamilya, pakatutukan natin ang mas kapanapanabik na tagpo dito lang sa pambansang teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.